Muli nagsagawa ng aerial search ng Philippine Air Force para hanapin ang 3 pang nawawala mula sa lumubog na MV Maharlika 2 mula sa Surigao. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol. Maris, nilawakan na nga ng mga otoridad sa pangunguna na nga ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and rescue operation. Ito'y para sa 3 pang nawawalang sakay ng lumubog na MV Maharlika 2. Kasamang GMA News, muling lumipad ang Super UV ng 505th Search and Rescue Wing ng Philippine Air Force para sa pagpapatuloy ng kanilang aerial search. Ito na ang pang-4 na sortie ulipad ng Air Force. Sinuwi ng karagatan ng Surigao at kalapit na lugar hoping to see yung mga 3 pa nga na nawawalang mga pasahero nito or rather yung sakay nga ng nasabing barko. Hindi man lumapag, binabaan ng mga komunidad para tanungin sa pamamagitan ng sign language kung may nakitang tao na posibleng sakay ng MV Maharlika o mga gamit man lang na naano doon sa kanilang lugar na galing sa barko. Pero mga life raft lang at life vest na galing sa barko ang aming nakita. Lumapag kami sa Sumilon Island kung saan may mga nakita ring life raft at vest. At kwento ng mga residente roon, wala naman daw silang napansin o napapad lamang daw doon matapos nga ang nangyaring insidente. Maliban na lamang sa mga nakikita nyo yan ng mga na-recover nila mga life raft at mga life vest. Meron daw ilang mga gamit tulad ng wallet, mga notebook, mga ID, pero agad naman daw itong naitawag nila sa mga may-ari at agad na i-turn over. Ang mga kaanak na mga nawawala, bagamat tulala pa rin sa nangyari, patuloy na umaasang makikita pang buhay ang kanilang mga nawawalang kaanak. Nakaabang sila sa kadadating ng rescue team mula sa operasyon. Kwento ng mga pasahero, Biyernes sa gabi pa lang, hindi pa man daw sila nakakaalis sa Pantalan dito sa Surigao City. Masama na raw ang panahon. Hanggang iduyan na raw sila ng malalakas na hampas ng alon at tumagilid na ang nasabing barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat masama ang panahon, pinayagang maglayag ang nasabing barko dahil wala namang nakataas na storm signal sa pinanggalingan at pupuntahang lugar. Huli raw nakita ang barko 6 nautical miles mula Binit, Southern Leyte. At base raw sa kwento ng kapitan, alas 2:30 ng hapon kahapon nang bigla silang hampasin ng malakas na hangin. Hanggang tuluyan na nga tumagilid ang barko bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa 84 na nakalista sa manifesto na sakay ng barko, kabilang ng 31 na service crew, umabot sa 116 ang aktwal na bilang ng pasahero. 3 nga dito Maris ang patay at 3 ang pinaghahanap pa rin. Dapat i-ano lang natin sir na yung search pattern natin na coordinated tayo gumalaw para hindi sayang sir. Tapos we are losing the golden hour, sayang. Nandiyan para may asset. We can cover as much as possible kasi aerial kami sir. Sa puntong ito, makakasama natin ang mismong Deputy Commander ng Philippine Coast Guard ng Northern Mindanao na si Captain Joseph Coime. Sir, ito lang gusto nating malaman, yung update ng search and rescue operation. Bakit ho nilawakan nyo na yung area ng inyong pagagalugad doon sa mga karagatan? In-extend po namin yung search and rescue areas namin. Kasi number 1, we have established na may mga 3 missing persons yung confirmed so far as of this date. Kasi yung update natin kanina umaga at kahapon, hindi naman na magbago na mayroon tayong 113 recovered persons, survivors, casualties, and injured persons. And then based on the account from the shipmaster na 116 daw lahat, may 3 tayong missing. And we are subject validating other claiming na may mga missing persons. That is why nag-extend po tayo ng search and rescue dito sa area po ng southeastern part ng Dinagat, utilizing our search and rescue vessels ng Philippine Coast Guard, 2 patrol gunboat ng Philippine Navy, and of course itong chopper po ng Philippine Air Force. These are all combined efforts na ginagawa po natin para palawigin yung search and rescue areas natin. And this afternoon, babalik po kami, mag-uusap-usap kami, validate namin, i-assess namin yung mga search areas na nasulit po natin, and check po namin yung counterpart namin sa Southern Leyte kung anong efforts po rin nila doon para overall makikita nating masaturate kung ano yung mga areas pa natin na cover sa sadyo. Alright. So hindi lamang area ang pinalawak, kundi talaga ang dami ng tumutulong. Sir, may mga lumalabas po na impormasyon na nagkaroon daw ng technical or mechanical failure yung barko kaya nagkaroon ng aksidente. Although we understand na kwento ng mga pasahero, hindi pa man daw sila umaalis dito pa lang sa Pantalan, ramdam na raw nila ang sama ng panahon. How true is this report po, sir, or information na nagkaroon ng problema po yung barko? Initially, ang makukuha lang po natin, that is subject for verification and investigation po natin later on, yung mga initial informations lang extracted from the shipmaster and the crew, and of course some passengers. Ang sinasabi nung panahon na yun, alas 2:30 ng hapon, na sinasabi around 1.2 nautical miles ng Pintuyan Point, just passing beneath Southern Leyte,
Dahil sa lakas ng hangin tumatama sa port side o sa kaliwa ng barko ay nag-list ng konti around 10 degrees sa starboard o sa kanan ng barko. Dahil dito ay tuloy-tuloy na tinatamaan siya sa kaliwa niya at hindi siya nakabawi around 4 or 5 in the afternoon. So meaning to say yung sudden shift ng weight ang sinasabi ng ibang accounts, sabi ng shipmaster, surviving siya at ibang mga crew ng barko ay yung sudden shift ng weight because of the strong winds and waves. Nevertheless, still you have to look into kung totoo nagkaroon nga ng problema, sir, ano? Of course, ito po yung mababalidate ng mga investigating team natin who will be coming over to establish all those evidences, extracting yung mga testimonial evidences and of course yung mga necessary evidences surrounding the facts of the case. Alright, pasensya na sir, I have to ask you this considering na under manifested po ang nakanasa manifest kasi Maris 80 plus lang pero yung actually na sakay ng barko kasama na yung mga crew doon ay umabot sa 116. Sir, are we really sure that we are looking for 3 more missing persons now or baka naman meron pang mga hindi lang nailista o hindi nasabi ng mga nawawala pa? Actually, kung titingnan natin yung account ng shipmaster, ng crew, and other passengers, nung nag-declare ng abandon ship between 4 or 5 in the afternoon, at nagkaroon silang physical head counting. Kasi pag nag-declare kasi ng abandon ship, tatalon sa barko, SOP po yan, ng procedure sa barko, ay magkakaroon ng mga stationing, donning of life jackets, life rafts. So grupo-grupo yan sila, tapos may physical counting sila doon. So meaning to say, at least kahit papaano, malalaman na natin kung ilan talaga yung physically present during the time, kung during the time na abandoned ship. For now, kasi ang sinasabi ng Philippine Coast Guard dito sa atin, Maris, concentrated pa sila sa search and rescue operation. There will be another team na manggagaling sa Manila para magsagawa naman at maumpisahan na ang kanilang investigasyon hinggil doon sa nangyari. Samantala, Maris, hanggang sa mga oras na ito, nakailang subok na po tayo pero wala pa rin pong ibinibigay na statement itong may-ari nga ng barko, itong MV Maharlika nga na lumubog. Maris? Marisol, kahit na binalita mo na pinalawak pa nila yung kanilang investigation o yung paghahanap, meron din bang isinasagawa na diving operations bukod dun sa aerial inspection na isinasagawa o masyado nang malalim yung pinaglubugan para may sumisid pa at maghanap din, tumulong sa paghahanap dun sa mga sinasabing nawawala pa? For now, Maris, ang aerial at mga barko na nag-iikot pa lamang sa area ang kanilang ginagawa. After the report ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na lumayag na rin para magsagawa ng operasyon. At after ng 4 na sorte, ulipad nga ng Philippine Air Force, hihingiin ngayon ni Captain Comy ang kanilang rekomendasyon kung kinakailangan na nga magkaroon ng diving. But so far, simula po nung inumpisahan nilang kanilang operasyon, wala pa po ng diving. In fact, Maris, as of this time, hindi pa rin nila tukoy kung saan talaga eksaktong lumubog itong MV Maharlika 2. Huli itong nakita, 6 nautical miles ang layo nito mula sa Binit, Southern Leyte. So isa po yun sa kanilang aalamin kung saan nga talaga exactly lumubog. Pero hindi rin daw basta-basta, Maris, kasi aabot daw sa 1,000 meters ang lalim ng dagat doon sa pinaglubugan, Maris. Alright, napakalalim yan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.